Okay guys, hindi na ma-offline. Ewan kung bakit. So dahil sa set destination on. Okay guys, based on my experience sa set destination on, sa akin lang my own opinion. May respeto ko naman din sa inyo. Anyway, ayun nga, based on my experience, mas nilayo ako ng lugar na instead na pauwi dapat, mas lumayo pa ako sa lugar. Yun yung nangyari sa akin ngayon. Kaya pinatay ko yung set destination, uwi na ako. Medyo na-stress ako ng konti, yes, but the next time na mag-ano ko, ayokong makuha ninyo itong negativity Hindi nyo dapat isipin yung pagka-negativity. Huwag yung isipin na ginagawa ko kaya yung negative. Okay? Based on my experience lang naman. But still, mag-aangkas pa rin ako. Inaano ko lang sa inyo kung ano ang na-experience ko sa bagong app ni Angkas. Yun lang naman. Still, ibiyahe pa rin ako, gagamitin ko pa rin ng apps. Pero, syempre, kung malapit na ako sa lugar na uuwian ko, much better. Diba? Sarap bumiyahe ng bumiyahe, promise. Pero, syempre, hindi ako yung superhuman ng katulad ng iba na go lang ng go. Kumbaga sila, wala silang limit. Ako, may limit talaga ako. Mahirap yung may maintenance. Alam niyo naman, nahihina ako. Kung akala nung iba na normal ako, pinipilit ko lang na maging normal lang ako, pero hindi talaga. From the other side, hindi. Ayoko lang makita nila ang weakness ko. Uwi na akong uwi. So ito palang super taxi ng Joyride. May nakalagay sa ibabaw, super taxi. Ano kaya nasa loob niya? Saka magkano kaya ang rate sa super taxi nila, no? I see. Kahit pala mga Joyride super taxi, naka-uniform pala. Oh. Grabe yung araw, eto na. Ang init. Grabe. Alam mo, kahit papauwi na, oh. Grabe traffic. Anyway guys, bago pala tayo matapos sa vlog for today, May 15 tapos na ang pilot testing ng mga hailing apps. So, what's next? Kung matapos na ang pilot testing nila, anong plano ng mga bigating mga hailing apps? Sa tingin nyo kaya may plano ang gobyerno na kunin tayo? Kaya tinatapos na ang pilot testing? At may naisip na silang ibang paraan para kumita ang riders? Sa tingin ko, magandang paraan din na kung gobyerno ang gagawa ng hailing apps. Siguro mababa ang porsyento na kukunin sa atin ng gobyerno kung silang gagawa nun, no? Kasi imagine, kunwari, simula dito hanggang Laguna, the more na malaki ang makukuha mo bayad ng passenger, the more na malaki din ang makukuha na komisyon ng mga hailing apps. Tama? Paano kung ginawang 10% lang ng government? Tapos sila na ang gumawa talaga mismo. At least, kapag may ginawang kasalanan ng isang rider, isang tawag lang sa kanila. May mga na kagad, di ba? Ang record na kagad. Mabilis mahanap sa LTO, mabilis mahanap sa ito, gano'n, di ba? Kung may isip yan ng gobyerno, grabe. Ayos yun. Pero kung mahihinto ang hailing apps, lahat ng mga riders full time na, panghanap buhay talaga, ayun, hulugan ng motor, di ba? Lahat sila, wala na, pupunta sa habal ang lahat. Siyempre, hindi lang habal guys, grabe, sigurado ko may mag-iisip ng riding in tandem, di ba? Magnakaw, yung mga full time na wala ng trabaho, tapos may mga anak sila na graduating, may mga anak sila na nasa hospital, na ito lang yung pang sustento sa mga bills, hospital bills, ang pangpalengke nila, maintenance, di ba? Mawawala lahat. So ayun guys, grabe traffic. Sana isipin din ng government
na kabuhayan ng mga riders na andito na, diba? Kawawa naman kung mawawalan sila ng trabaho. Ginawa na nila itong panghanap buhay, dito na sila kumuha ng pangangailangan, diba? Imagine. And sa mga hailing apps, lalo na yung mga uniforms ninyo, diba may mga nakikita kayo na parang butas-butas na jersey? Bakit di nyo yung itry? Kasi tingnan nyo guys ako pa lang, hindi, init na ako dun sa jersey ninyo kasi walang pumapasok na hangin, diba? Tapos summer pa sobrang init. Yung araw, tirik na tirik halos di ko makikita na yung sobrang nakakasilaw. Harap na harap dito yung araw. Imagine guys, i-consider naman ninyo, wag yung nakafocus kayo sa isang uniform. Based on my experience guys ganito yan. For example, helmet, bultuhan yan kinukuha ng isang company. For example, si Motoman, yung helmet ni Motoman, yun yung gamit ni Angkas. Diba? Paano ko nasabi? Nag-research ka din kasi ako. Magkano lang nakukuha talaga ni Angkas yun. Tapos sagot na nila ang rebrand. Sila na naglalagay, sila Motoman ang naglalagay ng na Angkas. In fairness, maganda yung helmet ni Angkas. Alam niyo kung bakit? Ano siya, intercom ready. Bali the rest, nag-improvise na lang ako. Natutuwa yung mga customer ko sa improvised helmet ko, improvised na intercom ko. Hindi masakit sa tenga. Kasi bago ko ipagamit ang intercom or ipagamit sa customer, kailangan ko munang subukan sa sarili ko kung masakit ba sa tenga yung intercom, kung nasasagi ba yung tenga nila. Ayan dami ko ng kwento sa inyo guys. So anyway, sabi ng traffic, nakasilaw na ako. So hanggang dito na lang muna guys. Hope na nagustuhan nyo tong podcast ko while motovlogging. Ay, hindi pa ako masagi ng skill bus. Sige na guys, bye-bye na muna. See you on my next vlog. Peace out mga katropa, peace. And safe travel.